Tara guys, kain tayo. Today is day off natin and hapunan na. Kain na tayo. So, nag-prepare si Mrs. ng ulam natin, no? Sobrang sarap ng ulam na niluto niya ngayon. Mukhang mapapa-rice tayo ng konti, no? And siguro oatmeal, tapos kuha na lang tayo ng konting rice, no? So, ito yung para kay Mrs. Tapos, sa aming bulilit. Ayun, no? Sa aming bulilit. So, oatmeal. So, yan, no? Isa't kalahati. Tapos, syempre, dahil mayroong ulam, so hindi na tayo maglalagay ng milk sa oatmeal. Oatmeal. Tapos, ayun, no? Wow! Ano yan? Chicken gizzard. Meron din yung vegetables na nabibili sa supermarket. Yan. So, special adobo style lang yan. So, and syempre, kainan na. Maraming salamat po sa biyayang kalumang mapagibastos ang pumululod sa amin ng lusog at taas ang pangatawan. Patuloy kami mapaglingkod sa iyo sa pangalan po ni Jesus. Amen. Alright. Grabe. Sobrang sarap. Ang ganda ng blending ng onion, siling grid, tapos yung timpla mismo, tapos yung gizzard. Simula nung nalaman ko na mayaman pala sa protina ang gizzard, naku, naging paborito ko na ito. Ayan. Siyempre, meron tayong natututunan sa mga nutritionist na napapanood natin sa reels, no? So, alam nyo ba guys, na itong kamatis pala ay mayaman sa lycopene. Lycopene, mayaman sa bitamina na kung saan kapag ka ininit mo siya, yun yung bitamina para sa puso natin. Kapag kinain mo naman siya ng hilaw at hindi mainit, mayaman siya sa vitamin C. Ang sarap. Ganito yung magandang diet, guys. Yung hindi na sacrifice yung meal mo. And ito yung diet na afford namin. Kasi sa ngayon, dukha pa lang kami, guys. Tara guys, kain tayo. So far, ito yung gusto kong diet. At nag-enjoy ako sa diet na ganito. Since day one, hindi na ako kagaya yung dati na pag may ganito kasarap na ulam, ang daming, yung sinisecure talaga natin na marami yung kanin sa plato natin. Kasi alam natin, masarap ang pagkain, masarap ang ulam. Kung i-imagine natin, yung itsura ng mga hindi nag-workout, diba? Lumalaki yung tiyan natin. So, ang nangyayari, lumalaki din yung stomach. Yung bituka natin o yung baka ng kinakain natin. Habang lumalaki yung baka ng pagkain natin, pag kumain tayo ng konti, feel natin pa tayo busog. Kasi, hindi pa na-reach yung level eh. Hindi pa natin nararamdaman kasi malaki nga yung natin, imbakan. Diba? Ngayon na nag-workout ka na, yung kakaunti mong kinakain, ramdam mong busog ka na kasi lumiit na yung imbakan eh. Lumiit na yung imbakan. Papasok dun yung kukunti mong kinain. So, feel mo na busog mo na. Compare sa malaking ganyan, tapos pumasok itong maliit. So, talagang kakain ka pa kasi hindi pa na-reach yung, diba? Sana na-gets nyo. Ganun yung idea. Based on my experience, no? Ganun yung idea. Isa din yun sa factor. And malaking bagay yung pag-i-exercise talaga. Share nyo naman yung diet plan nyo, yung mga kinakain nyo, at kamusta yung physique niyo sa diet niyo. Ubusan natin yung oatmeal. Parang medyo hihiri tayo ng konting rice. Napakasarap ng ulam. Hihiri tayo ng konti. Ang sarap ng ulam, guys. Meron kayong mga nais sabihin, komento. Huwag kayo mahiyang mag-comment. 30 days challenge yun, guys. Tignan natin yung kaibahan ng katawan natin yung araw na bago tayo mag-gym sa day 1 natin up to 30 days. I-note ko lang,
Hindi po ako araw-araw nakapag-workout Bibi, dahil kaya mo na? busy din tayo. Meron tayong mga priority. Trabaho, tsaka yung worship natin. No? Priority natin yung 2 to 3 times a week lang tayo nakapag-workout. So, minsan nga, 2 lang. Kasi sobrang busy talaga, no? And, syempre, nag-edit din kasi tayo. Sandok tayo, guys. Para sa aming bulilit. Gusto niya pa daw. Pagka may kaya na tayo, guys, try naman natin yung mga steam na pagkakaluto. Hindi yung mga more on prito-prito. Pero anyway, guys, share ko nga para sa inyo, yung ginagamit naming mantika, hindi na yung mga mantika na nabibili sa palengke. Kasi mataas sa trans fat. Mataas sa cholesterol. Mga na yun mga recycled, yung mga nakabote na yan, dilaw, tapos may tatak lang. Ang ginagamit naming mantika, guys, panggisa, canola oil. Next goal, pag may kaya tayo, at naka-afford tayo, so more on steam na lang muna tayo para steam or yung mga anong tinatawag doon anong tawag doon yung naka-bake, yung tinutunaw yung oil ng isang karne na nababagsak lang sa pababa. So less oil na yung kinakain natin na meat. So mangyayari din yan, no? Enjoy lang natin yung proseso. Okay na ako. Busog na ako. Yun lang, guys, yung diet na ginagawa natin. So yung peanut natin, isa to sa hinangata-ngata natin para pantawid pagka medyo kumalam yung sikmura mo at wala pang meal time. Ito yung nagiging snack natin, pang snack. Dahil ang peanut, maganda rin siyang protein source. Ayan. Sangata ka lang ng ganyan. Diba? Nakakapag-exercise pa yung jaw mo. Yung jawline mo ganyan, no? Diba? Laking bagay yan. Busig daw, sabi ni Mrs. Ang sarap talaga ng lutong bahay, guys. May halong pagmamahal. Marami pa ang pwede mangyari. Hindi ko lang pinipressure talaga yung pag-exercise kasi mahirap naman kung pressure mo yung exercise mo, tapos kulang ka sa tulog, pagod ka. Eventually, ang mangyayari, babagsak yung katawan mo. Mag-overfatigue ka. So, hindi maganda. So yun, guys, maraming salamat sa panonood ng aking video. Abangan nyo yung mga motivational transformation video. Ingat kayo palagi, guys. Maraming salamat sa panonood ng aking video. See you sa mga susunod ko pa mga video.